Umaani ngayon ng pambabatikos ang mag-iinang Vilma Santos, Luis Manzano at Ryan Recto mula sa ilang netizens dahil sa sabay-sabay na pagtakbo sa magkakaibang posisyon sa darating na eleksyon sa probinsya ng Batangas. Si Ate V bilang gobernador at katandem ang anak na si Luis Manzano na tumatakbo namang vice gobernador habang kongresista naman ang tinatahak ng bunso na si Ryan Recto. Bagamat marami ang natutuwa lalo na ang kanilang mga tagahanga, ay may ilan din naman ang bumabatikos at sinasabing malinaw itong political dynasty at sinabing ganid sa kapangyarihan ang mag-iina. Isa sa naging vocal sa bumatikos sa kanila ay ang batikang manunulat at showbiz reporter na si Jobert Socaldito. Anito sa kanyang Facebook post, imagine, ang padre de familia nilang si Ralph Recto ay cabinet member holding the position of Secretary of Finance. Hence, his wife Vilma Santos Recto is running as governor of Batangas with son Luis Manzano as her running mate as vice governor and her other son Ryan Christian Recto running for representative of their 6th district. Phew! Di pa nila kinumpleto, sana pinatakbo na rin nila si Jessie Mendiola, Luis' wife, as mayor ng Lipa para kumpleto sila. Para perfect, di ba? That's clear greed for money and power. Di naman lingid sa kaalaman natin that politics is the best money-making business in the world. Bakit hindi na lang nila ilipat sa bahay nila ang kaban ng bayan total Secretary of Finance naman si Ralph, di ba? Just asking, ano na mga Batanggenyo? Payag ba kayo sa ganito? Saan kayo patutungo? This is very harmful para sa probinsya ng Batangas. This must be stopped. How? I don't know. Samantala nagbigay naman ng sariling opinyon si Christy Fermin hinggil sa issue na ito at narito ang kanyang pahayag. Siyempre po, inaasahan na namin ito. Sa pagpa-file po ng COC ng mag-iina sa lalawigan ng Batangas, hindi na po imposible yung bashing na tinatanggap nila ngayon. Of course, tatakbong gobernador ng lalawigan, ang Ate V, ang Star for All Seasons, at ang kanya magiging running mate, si Luis Manzano. At sa 6th District naman po, ang Lipa nga po ay Lone District na ngayon, ay si Ryan Christian Recto. Kung yun nga pong mga ordinaryong politiko, yung mga hindi kilalang sikat na personalidad, ay hindi nakaliligtas sa ganitong pagpuna. Diyos ko, si Ate P, pabatang kanyang mga anak, Romel. Oo diba? nga. At maganda ang pagpapaliwanag ni Ate B dyan tungkol sa political dynasty yan, ha? Nakita Sige, mo naman. mo. Oo, tingnan ang paliwanag yan, di ba? Hiningi ng tao at binitbit ko ang aking mga anak dahil alam ko sa puso nila handa na silang maglingkod sa mga kababayan nila. Pero alam mo, totoo yun. Hindi ito ipinanganak ng isang gabi lamang po o magdamag yung pagpasok ni Luis at ni Ryan Christian. Ito po ay talagang inihanda na. Sila yung mga kumakatawan kasi kapag merong mga pupuntahan, si Senator Ralph Recto na hindi pwedeng puntahan, sila ang pumupunta at bumababa sa barangay. At saka alam niyo po, yung issue po ng political dynasty, napakatagal na pong kinu-question yan sa maraming politiko. Pero hanggang ngayon naman po ay walang ngipin ng batas para patigilin itong political dynasty. Naalala ko lang po, may nakausap po akong isang napakatanda ng botante, uugod-ugod na sa aming nayon. Tinanong ko, yung political dynasty po, pinaniwalaan nyo mula noon hanggang ngayon? Ang sabi niya, hindi ako naniniwala sa political dynasty. Naniniwala ako sa magandang serbisyo. Kasi hindi naman napipilit ang tao pag ayaw niya sa politiko, hindi niya iboboto. Di ba? Yun. Yun ang ano. Yeah, wala pong question sa serbisyo ni Ate V bilang mayor, bilang congresswoman, bilang gobernador ng lalawigan ng Batangas. Pero ang aspeto nga pong moral, yung laging isinisiksik ng mga tao dahil sabi nga nila, hindi lahat ng legal ay moral. Pero paano nating sasagutin kapag mismong mamamayan ng lalawigan ng Batangas ang humingi sa mag-iina para makapaglingkod sa kanila? Doon wala na tayo, taas kamay na tayo doon. Correct. Diba? At sabi pa rin ni Ate B, mas mapapadali ang pag-unlad ng isang lugar kung ang pamilya ay nagtutulong-tulong. Diba? Yun na yung, kasi computer age na, dahil mga bata nga si Luis at si Christian, tapos si Ate B naman, magagamit talaga nila ang pwersa nilang mag-iina sa pag-unlad ng Batangas. Lalo na ngayon, di ba, ang social media, nagpo-flourish talaga.
Correct. Natural, di ba? Sabi ni Juris Dr. Channel, hindi pa man nagsisimula ang kampanya, may bumabatikos na agad. Kahit tawagin pa itong political dynasty para sa akin, hindi mahalaga kung magkaka-apelyido man ang mga opisyal, basta malinis ang track record. Bukod pa rito, ang mga taga Batangas mismo ang humiling na tumakbo silang mag-iina. Kung kurakot ang politiko, magka-apelyido man o hindi, mangungurakot pa rin yan. Marami rin dyan na hindi naman magkaka-apelyido o magkakamag-anak pero nagsasabuatan naman sa korupsyon. Yan ang kanyang si Juris Dr. Channel, maraming salamat. Dynasty man matatawag nila ang Santos Manzano Recto, kung magsisilbi naman sa mga tao at sa Batangas, okay lang, importante, serbisyo publiko ang uunahin nila, hindi gaya ng iba na pansarili lang nilang kapakanan ang inaatupag. Kapag nakaupo na sa opisina nila, hindi mo na malapitan. Sabi ni Boy si Karagay. Ayan. At syempre, si Lulu Malig, ganun din naman ang kanyang mga ang punto niya, di ba? Nako, nasasad daw siya. Matagal ang 2 araw nating hindi pagsasama, sabi ni Lulu Malig. Oo, ayan. Sabi ni John, si John po, ang aking anak-anakan, na lalaking lalaki po ito, inuulit ko. Ano siya, Noranyan? Noranyan siya. Diba noon pa man, nagbabasa na ako ng mga text messages ng depensa niya sa nag-iisang superstar. Pero ito ang kanyang sabi, ano ang tanong? Political dynasty. Bakit silang mag-iina lang ba ang dapat nakapitan ng ganyang bintang? Ang dami-dami. Matatapos ang Christie per minute, hindi pa tayo tapos sa pagbanggit kung sino-sino ang mga pamilya ng politikong ito. Napigil ba? Hindi ba't nakakaupo pa rin? Yun ang sabi ni John. Sabi naman ni Tita Julie Paras, nakatutok daw ng live si Tita Julie Paras ngayon. Maraming salamat. At sabi ni Tita Nene Ulanday, wala talagang magawa ang mga basar na yan. Hindi na matatawaran ang mga nagawang serbisyo na Ate B sa Batangas. Yun naman yung Tita Nene Ulanday. Tama rin naman po kayo dyan dahil wala naman makaku-question nakagraduate siya sa bawat posisyon na walang anomalya, walang anuman, di ba? Political dynasty ba kanyo? Bakit sila lang ba? Sabi ni Dan Clavesillas. Napakaraming trapong pamilya sa politika. Mga nakaupo ng sabay-sabay at mga korap na. Ang pinag-uusapan ay kung may nagagawa ba sa kanilang mga constituents. Yun. Sabi niya. At sabi ni, I would choose Ate V, Luis and Ryan 1,000,000 times over kesa kay Mark with a C. Leviste na isang clout chaser. Alam mo sino nag-text nito? Ang aking apo. Si JP, anak ni Tita Dolor. Di pa naman. Tita Dolor, magandang tanghali. Tita Dolor. I would choose Ate V, Luis and Ryan 1,000,000 times over kesa kay Mark with a C. Leviste na isang cloud chaser. Di ba? Magpakatotoo, ika nga niya. Sabi naman ni Eddie Letada, tumigil nga sila sa mga political dynasty na yan dahil sa Senado pa lang, ilang magkakapamilya na yan na nandyan. May magnanay, may magkapatid, kaya okay lang yan. Kahit magkapamilya, basta maglilingkod ng tapat sa kanilang bayan. Sabi ni Eddie Letada. Yun, totoo naman yan. Okay, eto na. Di iwanan na natin ito dahil ito naman po mga nambabash na to, hindi naman mga Batanggenyo Di ba? Totoo, hindi naman butante yan ni Ate B. Pumunta nga po kayo doon. Patunayan nyo nga na kayo mga Batanggenyo, saka kayo kumontra. Okay.